na radio network ng bayan. RMN, ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide. Tanghali na ho, ito ang RMN News Nationwide. Ang DSWD kakasuhan ang mga local government units na mapapatunayang nag-iimbako ng mga relief goods para sa mga Yolanda victims. Pagbakuna sa mga Yolanda survivor pinamamadali bilang panlaban sa outbreak ng mga sakit. Peace Ark Hospital ship ng China gagamitin na rin sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Tinanggap na natin ito. Yung mga detalye ay dapat asikasuhin na lang ng Department of Health at Department of National Defense. Itinuturong utak naman ng pork barrel scam na si Senator Juan Ponce Enrile, isa-isang sasagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Sa balitang negosyo, DTI naglabas ng SRP o yung Suggested Retail Price sa mga Noche Buena items o products sa Aurora Province. Sa balitang world, grupo ni Prince Harry hindi makakaalis sa South Africa dahil sa masamang panahon. RMN News Nationwide. Mga kasama, si Father Nick Lalog. O Diyos, Ama naming mapagmahal, ngunit naming pinupurit at salamatan sa iyong walang hanggang kabutihan at kadakilaan. Higit pa rin nangingibabaw ang bigay mong buhay at biyaya sa aming lahat sa gitna ng trahedyang dulot ng bagyong Yolanda. Ngunit matidin po ninyo, Panginoon, na hindi namin naiwasang maiyak at manlumo araw-araw habang parami ng parami ang bumabantad sa aming mga kwento at larawan ng kasawian at kamatayan. Opo, Panginoon, may mga pagkakataong kami nag-aalinlangan sa iyong katapatan. Pero higit sa lahat, Panginoon, matid po namin ang marami naming kasamaan, hindi lamang sa aming mga magulang at sino paman, kundi pati laban sa kalikasan. Kaya't kami patuloy ninyong tulungan na palaging sundan at tularan ang iyong anak na aming Panginoong Jesus. Sa katunayan, bago pa man dumating ang mga pagsubok na ito, naroon na si Jesus na naunang nagpakasakit at namatay sa krus para sa amin. Dagdagan po ninyo ang aming lakas at tapang upang huwag kalikuran ang aming mga kalbaging pasan sapagkat walang ibang paraan tungo sa makabuluhang pagbabago kundi sa daan ng krus. Sa krus lamang tunay naming malalaman na higit sa pagkain tubig, pag-ibig at pagdanay ang kailangan. Hindi lamang tirahan at higaan ang inaasahan, kundi ang aming kaisahan. Kaya naman, O aming Diyos, Ama, kami iyong tulungan. Bigyan niyo po kami ng tapang katatagan magsama-samang maglakbay, magsama-samang umahon at bumangon, magsama-samang tumungo kay Kristo sa tuwing na pagpapalitago. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ito'y aming hiling sa iyo, O Diyos Ama, sa ngalan ni Kristo. Amen. Pong nakarang linggo mga kasama, nandaman natin mga Pilipino ang hagupit ng bagyong Yolanda. Wala hong kapantay ang pinsalang naidulot nito sa mga taga Visayas dahil libo-libo pa rin ang mga Pilipinong nangangailangan ng tulong. Hindi sapat ang kakayahan ng ilang tao, institusyon o korporasyon. Sa pagsasama-sama ay matutugunan natin ang mga pangangailangan ng nasalanta nating mga kababayan. Sa dahilang yan, itinigil ho ang commercial advertising ng lahat ng mga produkto ng Coca-Cola simula November 18, 2013. Sa halip, susuportahan natin o susuportahan ng Coca-Cola ang pagtataguyod ng malawakang tulong para sa mga taga Visayas. Sa panahong ito, sana lahat tayo ay magkaisa para sa kapakanan ng ating mga kapwa Pilipino. Maraming salamat mula po sa Coca-Cola. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News.
Buenos Dias, Pilipinas. Tanghali na ng Huwebes, Nobyembre 21, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Wang de la Peña. Sa pangalan ni Badio Beras, tayo ay live in sa DXDC 621 RMN Davao, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, at sa DXMD 927 RMN General Santos. Live international via www.rmnnews.com at WRMN New York in the USA. At syempre sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. Pupuntahan ni DSWD Secretary Dinky Soliman sa kanyang mga tauhan yung mga bodega na sinasabing pinag-iimbaka ng mga relief goods para sa mga biktima ng Yolanda. Ayon kay Soliman, ipapacheck niya sa kanyang mga tauhan kung totoo ang nasabing balita. Nagabundok ho na relief goods ang nakatenga lamang sa mga bodega sa bayan ng Tanawan, Javier, Dulag, Mayorga at MacArthur. Anya kung totoo ang sinasabi ng mga lokal na opisyal doon na wala silang magamit na truck at wala rin silang supply ng gasolina, ay sila na mismo ang gagawa ng paraan para maidiretso ang mga ito sa mga barangay, yung mga naturang relief goods. Dagdag pa ni Soliman, pwedeng kasuhan ng mga lokal na opisyal na mapapatunayang nagkulang sa pamamahagi ng tulong sa mga biktima. Sinabi pa nito na una nang nangako naman ng local officials na ipapamahagi ngayong araw sa mga biktima ng bagyo ang mga nakaimbak na lamang na relief goods. Ito'y sa Leyte. Samantala'y unti-unti na rin anyang bumabalik ho sa normal ang sitwasyon sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Patunay din, anya ang mga nagbukas ng bangko at mga tindahan. Pinamamadali na ni Health Secretary o Assistant Secretary Dr. Eric Tayag ang pagbibigay ng bakuna sa mga evacuee sa Visayas para maiwasan daw ang paglaganap ng sakit. Kasunod niya ng lumabas na balitang may mga kaso na ng tetanus sa mga nabiktima ng bagyo. Bukod dito, ipinasuri na rin ng DOH ang pinagkukunan ng tubig ng mga evacuees. Ayon pa kay Tayag, posibleng kontaminado ito at maaari itong magresulta ng diarrhea. Na mamimigay rin sila ng mga chlorine solution para matiyak na malinis ang tubig kahit hindi napakuluan dahil sa kakulangan ng panggatong. Tinanggap na ho ng pamahalaan ng Pilipinas ang alok naman ng na Peace Ark Hospital Ship ng China para ho sa mga biktima yan ng bagyong Yolanda. Sa interview ng RMN kay Foreign Affairs Assistant Secretary Raul Hernandez, sinabi nito na inabisuan na nila ang Department of Health at Department of National Defense na asikasuhin ang pakipagtransaksyon hinggil dito para magamit na kaagad ng mga biktima. Nag-offer sila ng padala nila yung Peace Ark Hospital Ship. Tinanggap na natin ito. Yung mga detalye ay dapat asikasuhin na lang ng Department of Health at Department of National Defense. Sa ngayon, hindi ko alam yung schedule ng lecture doon sa kanilang bases sa China. So, wala pa kong idea kung kailan ito makakarating. At depende po yun scheduling at arrangement na gagawin. Yung pong Peace Ark Hospital Ship ng China ay may bigat na 14 na tonelada ay kung saan naglalaman ito ng 300 kama para sa mga pasyente. Meron din itong 102 crew members na kinabibilangan ng 46 na doktor. Kung saan meron din itong Doppler Ultrasound, Automatic Biochemical Analyzer, Operation Theaters, Burns Ward at Bacteria-Free Ward. Kaya rin mag-accommodate nito ng 3,200 mga pasyente. Kung saan 173 sa mga ito ay nilalapatan ho ng medical check-up habang 23 naman ang inoperahan. Kaugnay nito ay anya ay umabot naman sa 12.9 billion pesos na ang pledge assistance na natanggap ng Pilipinas mula sa iba't ibang bansa na nagbigay ng tulong para sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Kahapon nandoon sa Facebook website yung Foreign Aid Transparency Hub na ginahawakan ng DBM together with some agencies. Mga 12.9 billion pesos na ang expense para sa mga biktima dito sa bagyong Yolanda. Yan po si Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Raul Hernandez sa interview ng RMN. 5 bilyong dolyar na halaga ng mga gamot ibinigay naman ng Israel. Kasama natin sa balita live si Rhea Mamogay. RMN Report.
500,000 dolyar na halaga ng gamot ang ibinigay ng pamahalaan ng Israel para sa apektado ng nagdaang kalamidad. Nagturo dito sa NDRRMC si Israeli Ambassador to the Philippines Menashe Bar-On kasama ang ilang defense force ng Israel kung saan ipinahayag ng mga itong kanilang bukal sa loob na ibigay na sa Pilipinas ang ilan nilang equipment na ginagamit sa mga affected areas. Handa rin aniya silang magtagal sa bansa ng kahit pagkaraan ng Pasko upang may pagpatuloy ang kanilang tulong sa isinasagawang rescue, medical at iba pang misyon. Samantala, ang United States government naman ay sinabing nakapagbigay na sila ng halagang $47 million na tulong at naipagamit na rin nila ang kanilang mga air asset para pa rin sa rescue at relief operation. Sa ngayon, nagpapatuloy itong Multinational Coordinating Council meeting kung saan 16 na mga bansa na nga nagpabot ng kanilang tulong sa bansa para pa rin masigurong wala nang nagugutom na mga biktima ng bagyong Yolanda. Kasama mo sa NDRRMC, Rhea Mamogay. Tapak RMN. Dalawang barko naman ng Philippine Coast Guard naglalayag patungong Tacloban at Coron sa Palawan upang mamigay ng tulong sa mga biktima pa rin ng kalamidad. Kasama natin sa balita live, Angel Ronquillo. RMN Report. Naglalayag na isa pang barko ng Philippine Coast Guard patungong Tacloban upang muling maihatid ang mga relief goods sa mga sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Ayon kay Commander Arman Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, pabalik na sa Tacloban City, Leyte ang BRP Nueva Vizcaya. Mula sa DSWD at ibang NGOs ang mga ayuda na kinabibilangan ng mga pagkain, tubig, gamot, damit, sleeping at hygiene kits. Samantalang BRP Romblon naman anya ay patungo na ngayon sa Coron, Palawan para sa ikatlo nitong relief mission. Patuloy naman ang paghahatid ng mga barko ng Coast Guard sa mga nais lumisan ng Tacloban at ihahatid naman ito patungo naman ng Cebu City. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. DFA, kinumpirma ang pagdagsa ngayong linggo ng mga turista mula sa Malaysia. Kasama natin sa balita live, Joy Sadra. RMN Report. Bagamat hindi pagganap na nakabumabangon ang Visayas sa paggugupit ng bagyong Yolanda, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang nakatakdang pagdating sa bansa ng isang grupo ng mga turista mula Malaysia. Ayon sa DFA, kabilang ang mga kilalang personalidad at malalaking negosyante sa Malaysia ang dadating sa bansa. Bukod sa mga tourist destination sa Luzon, kabilang sa pupunta ng Malaysian tourists, ang Visayas tulad ng Boracay. Mananatili ang Malaysian tourist sa bansa hanggang November 25. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Headlines. Magsasagawa ho ng privilege speech naman si Senator Juan Ponce Enrile para isa-isa nitong sasagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Ito ay matapos siyang tututukuyin ng ombudsman bilang utak sa 10 billion peso pork barrel fund scam. Batid sa paliwanag ni Enrile, inamin ito na ginamit niya ang pork barrel na ibinigay sa kanya pero programa ito ng pamahalaan at hindi sa kanya. Iginit din ito na hindi siya ang may hawak ng pera. Pero ngayon pa lamang ay tinatanggi na ni Enrile ang pagiging utak sa nasabing eskandalo. Maging sina Senators Jinggoy Estrada, Ramon Bong Revilla Jr. ay kapwa ring naharap sa plunder case ay marin din itinanggi ang mga akusasyon laban sa kanila at sa halip ay tinawag itong political harassment. Welcome development naman para naman kay Senate President Franklin Drilon ang pagpapalabas ng Office of the Ombudsman ng report hinggil sa pork barrel scam. Ayon kay Drilon, malaking bagay ang ginawang investigasyon ng Ombudsman para maibalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Anya, matagal nang naghihintay ang taumbayan kung sino ang dapat managot sa naturang eskandalo. Importante rin anya na makita ng mga tao na gumugulong ang proseso ng hustisya para dito. Mga pribadong kumpanya ay dapat kumilos din para makatulong sa mga Yolanda victim. Kasama natin sa balita live si Grace Mariano. RMN Report. Kinalampag nga ni Senator Bang Aquino ang mga pribadong kumpanya na kupkupin bilang empleyado ang mga biktima ng super bagyong Yolanda. Partikular na tinukoy ni Aquino yung mga malls, fast food chains, restaurants at iba pang uri ng negosyo na mayroong sangay sa Leyte at iba pang bahagi ng Visayas na nasalanta ng bagyo. Para kay Senator Aquino, napapanahon ang pagkuha ng dagdag na manggagawa ng mga kumpanyang may kinalaman sa
serbisyo at produkto, lalo na't papasok na ang panahon ng Kapaskuhan. Maliban sa trabaho, maaari ding lubus-lubusin na ng mga kumpanya ang pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansamantalang tirahan habang doon nakadestino sa kanila. Sa huling report ng Department of Labor and Employment, nasa 4 na milyong trabahador ang naapektuhan ng bagyong Yolanda. Pinuri naman ni Senator Bam ang ilalatag na Emergency Employment Program ng DOLE kung saan kukunin nila ang ilang mga nabiktima ng bagyo para sa rehabilitasyon at paglilinis sa mga lugar na sinalanta ni Yolanda. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak Organic. Naglabas ang DTI ng listahan ng mga Suggested Retail Price o SRP para sa mga Noche Buena products sa Aurora Province. Sinabi ng DTI, Provincial Consumer Welfare and Business Regulation Unit, ay batay ho sa inilabas nilang SRP, ang isang kilong pasta ay nasa 68 pesos and 25 centavos. Nasa 75 pesos and 67 centavos naman ang isang kilo ng tomato sauce, habang 81 pesos and 67 centavos ang kada 750 grams ng spaghetti sauce. May paalala ho ang unit head na si Pasita Bandilla sa mga mamimili na suriing mabuti ang mga binibiling produkto, particular na yung expiration date ng mga yan, yung price tag na rin para matiyak na hindi ito lagpas sa SRP. Dapat din anyang tingnan kung wasto ang timbang o kung maayos ang packaging. Hinikayat din ni Bandilla ang mga mamimili na kung may reklamo o katanungan ay magtungo lamang sa Market at Vendors Office na nasa pamilihang bayan ng Baler o sa tanggapan ng DTI na nasa tapat lamang ng Provincial Capital. Mari makontak ko ang DTI sa numerong 0999-843-5279. RMN News Abroad. Hindi makakaalis ang grupo naman ni Prince Harry sa South Africa dahil sa masamang lagay ho ng panahon doon ngayon. Papunta sana sina Prince Harry sa South Pole para sa isang expedition. Kasamang na-stranded ni Prince Harry ang team ng mga veterano mula sa United Kingdom. Nabatid na makakalaban ho ng grupo ni Prince Harry ang US team sa paligsahan na makaabot sa South Pole para sa charity. Sa nasabing expedition, maglalakad ang bawat isa ng 322 kilometro sa gitna ng Antarctica na may temperature negative 35 degrees Celsius. Layunin nitong makalikom ng pondo para sa charity na Walking with the Wounded. Muli, noong nakaraang linggo po'y nadama nating mga Pilipino yung hagupit ng bagyong Yolanda. Walang kapantay ang pinsalang naidulot nito sa mga taga-Visayas. Dahil libo-libo pa rin ang mga Pilipinong nangangailangan ng tulong, hindi sapat ang kakayahan ng iilang tao, institusyon o korporasyon. Sa pagsasama-sama, matutugunan natin ang mga pangangailangan ng nasalanta nating mga kababayan. Sa dahilang ito, itinigil ho ang commercial advertising sa lahat ng mga produkto ng Coca-Cola simula November 18, 2013. Sa halip, susuportahan namin ang pagtataguyod ng malawakang tulong para sa mga taga-Visayas. Sa panahong ito, sana lahat tayo ay magkaisa para sa kapakanan ng ating mga kapwa Pilipino. Maraming salamat. Ang mensahe handog ng Coca-Cola. Mga kasama, live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong tanghali ng Huwebes, November 21, 2013. Pwedeng panoorin ang naging pagbabalita natin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord, at tayo po'y nagkasama-sama muli. Salamat din ho sa inyong naging panahon sa amin. Pilipino, tumayo tayo. Kasama nyo sa serbisyo publiko sa pangalan ni Barrio Veras, Weng de la Peña. Dito pa rin. Tatahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. Radyo mo, nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras ay tatak alas 7. Alas 7. Akala ko umaga pa, no? Eh, tanghali na. Boy, ikaw naman. Gutom lang yan, gutom. Oh, alas 12, 19 ng tanghali. Tatak RMN.
Lunchtime na! Anong gusto mong ulam? Lando ganado po! Ganadong-ganado ako sumabak sa pila. Ganadong-ganado din sa pagpili ng ulam. Lechong kawali, gopis, daing na bangus. Pero sa panulak, wala nang pili-pili. Cobra Citrus nga! Manang? Cobra Energy Drink. Ang power panulak ni Lando, kaya siya laging ganado. Atak! Sarap. Cobra Energy Drink. Lakas ng Pinas. Mag-recharge sa tanghali. Mag-Cobra Power Lunch para ganado at di antukin pagkatapos kumain. Lumalamig na ba si Mister kay Mrs. dahil sa pagod at stress? Wala nang lakas at sigla para lambingin si Mrs. Narito na ang Robust Supplement for Men. Nagtataglay ng mga natural na sangkap mula sa alaman tulad ng L-arginine at horny goat weed. Ang Robust ay nagpapasigla kay Mister para maging mainit ulit kay Mrs. Mag-text sa Robust Hotline 0909-3333-333. If you think you've seen it all, think again. The journey continues as the all-new Isuzu D-Max Challenge the Terrain event invades SM Mall of Asia for 3 whole days of fun, music, and full-throttle excitement. The all-new Isuzu D-Max The Journey Continues Challenge the Terrain event, motorcade, cool activities, driving seminars, raffle, and live band performance with a new ruggedly tough exterior, bigger luxurious interiors, and state-of-the-art lifestyle and entertainment features. The all-new Isuzu D-Max is a class all on its own. Mark your calendars with Mikasa Corporation, Concept 1, A1 Driving in Waters, Philippines. See you at the SM Mall of Asia Music Hall from November 22 to 24, 2013. Init, ulan, lamig. Mga baby ko baka magkasakit. Big Soluble Electrolytes for chickens, roosters, pigs, goats, and others. Iwas sakit ng mga alaga. Go big before it's too late. Big Electrolytes. Yes, yes, yes. Big Electrolytes, immunity elevating big water solubles for all kinds of weather, for all kinds of animals. Good morning, Metro Manila! Magandang umaga kasamang Joy. Magandang umaga kasamang Buddy. Bitbit ang inyong mga bagong kabanding sa Sunday morning. Talakayang magaan, subalit malaman ng mga isyong di na pag-uusapan araw-araw. Mga paksang hatid ay pagbabago sa ating buhay. Good morning, Metro Manila! Hindi ko